at pinagkakatiwala ang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad. Sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Magnyanyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. And we have now exactly 11:03 in the morning and syempre isang masaganang Coco Buhayan ayan sa ating pong lahat. At syempre magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners pa rin po natin from the outside at syempre sa lahat ng ating pong mga nakatutok dito po sa ating pong himpilan sa radyo. At syempre nandito na aking mga kasama ngayong oras po na ito. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ito na naman yung ating episode ng ating pagka sa ere ng ating masaganang kukubuhayan na Radio Eskwela sa Pagdiniban. Actually, pang 11th airing na natin ngayon and it seems like parang first airing pa lang natin ngayon. Kumusta naman kaya yung partner natin dito? Ayan, magandang umaga sa inyo mga partner at sa ating mga tagapakinig. Samahan niyo po ulit kami sa isang oras na makabuluhang talakayan at kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka at proseso ng nyog. Tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito lamang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak. Ayan. Oo, at talaga naman dahil nga tayo nasa episode 11 at syempre tumatama na tayo pa. Okay na. Tumatama na tayo. Ayan. At syempre hindi lamang yan mga kapartners natin from mga kakoko natin. Ayan. Yeah. Ayan. At syempre tayo rin po ay hindi lamang napapakinggan kundi napapanood sa mismong live ng ating pong programa sa Facebook page po ng Radyo Natin 105.7 Buwak Marinduque at sa Facebook page din po ng ATI Mimaropa at sa mga Facebook page din po ng PCA Marinduque. At para mga kapartner, marami tayong makapanood nitong ating programa ay pwede niyo pong i-share mismo yung ating mismong live video. Yes. Ayan. At syempre bago natin simulan ng time, ay babatiin ko muna ulit ang ating mga masisipag na SOA coordinate. At syempre may pangalan na sila. Oo, yes, partner. Kasi yung mga nakaraan wala din ang Wala silang pangalan, walang pagkakakilanlan. Hindi talaga namin yung pangalan. So, sa SOA coordinators po natin sa Buwak, sa katauhan po ni Ma'am Rosemary Ribadinera at ni Jennifer Nabus. At syempre sa Mugpug po kay Ma'am Donna Lee Mandia at Julio Lasso. Sa Benavista po ay kay Ma'am Charing Joy S. Sosa at Archie Valenzuela. At syempre po sa Santa Cruz kay Sir Manny R. Prieto. At syempre sa Torreos po si Ma'am Arlene Rudina
at John Edel Perhis. Yan, maganda. May pangalan na sila. Oo, yes, partner. And of course naman, partner, batiin lang din natin ang ating mga Municipal Agriculture Officer ng bawat bayan. Mula sa bayan ng Buwak, si Ma'am Ederlinda B. Yasmin. Mula sa bayan ng Buena Vista, si Ma'am Maria Eloisa Apostol. Sa bayan ng Gasan, si Ma'am Vanessa F. Tayaba. Sa bayan ng Mugpog, si Ma'am Marnelli Ardunez. Sa bayan ng Santa Cruz, si Ma'am Lobelia Caraig. At sa bayan ng Toreo, si Ma'am Jenny P. Quinto. Happy listening po sa inyo, mga ma'am. At syempre, partner, kada airing natin, meron tayong iniiwan na question. At dun sa question na yon sa ating School on the Air text promo, merong nananalo tayong winner. So this time, dalawa yung nanalo natin last airing natin. At syempre, bago natin simulan yung ating talakayan ngayong araw, i-announce natin kung sino yung mga lucky texter natin na mananalo ng 60 pesos worth of load na ipapasa po sa inyo right after po ng aming airing po ngayong araw. So sisimulan ko na pong tawagin yung ating mga nanalo sa ating School on the Air text promo. Pero bago po yun, ulitin ko lang po yung ating tanong na ang tanong po nating iniwan sa last airing po natin. Ito ay isang paraan ng pagtatakip o paglalagay ng tabon sa ilalim ng halaman upang maprotektahan ang ugat nito sa labis na init o lamig at upang maiwasan ang pagdami ng mga weeds nito o yung mga undesirable crops natin doon sa ilalim ng ating kakawan. Ano po? At ang atin pong dalawang text winners ay mula sa bayan ng Mugpog, Barangay Hinanggayon, si Ma'am Lenny Lynn Garay. Ayun, ulitin ko po, si Ma'am Lenny Lynn Garay. At sa bayan naman po ng Torrejos, Barangay ng Tigwi, si Ma'am Jenny B. Pastrana. Ayun, sila yung dalawa yung nanalo sa ating School on the Air text promo nung last episode natin. At ngayon, congratulations po sa inyo mga ma'am. At isasend po namin yung inyo pong napanalunan na load right after pong matapos ang airing po natin ngayong araw. Salamat po. Alright. Ayan. So, congratulations po sa ating mga winner. At syempre, para simulan yung talakayan natin, ito ay kaduktong pa din ng last nating pagsasaera. Ang pag-uusapan nating paksa ay tungkol pa rin sa intercropping technologies. At syempre, kapag sinabi po nating intercropping, ito po ay yung pagsasalit tanim. At syempre, dito nga sa CFIDP, under ng Farm Enterprise Development, ay pinopromote or ina-encourage natin ang ating mga magsasaka na magsalit tanim sa ilalim ng niyugan. Ito ay para karagdagang kita din nila yon. Yan, partner. Oo nga, partner. Di ba nasabi mo ngayon ay karagdagang kita nila? Di ba pagka may, ang ating coconuts kasi, di ba meron tayong yung cycle ng pag-harvest nila ng ating pag-niyog, yung mga matured nuts natin, halimbawa nagkakopra sila, every 45 days, every 60 days, every 90, it will take time talaga para magkaroon ng kita yung kanilang pagkasaka ng niyog. Pero syempre, kailangan pa rin masuportahan nila yung pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pero so dahil dyan, partner, teka lang, nung last Friday pala, ano ngayon nakaraan natin? Kakao. Oo, dahil nakaka-chocolate naman. Ang fruit of love. Oo, ngayon naman ay talagang kakaiba na ito. Pataas ang pataas ang ating napapag-usapan. Yes, Sabi nga, partner. pagdating sa sweetness, kailangan medyo balance lang tayo. Di ba? Tama ka dyan, partner. Alam nyo ba na pwede tayong magtanim ng saging sa ilalim ng niyugan? Yun. Dapat lang nating malaman kung ano ba ang mga teknolohiya na pwedeng nating gamitin sa sakahan ng niyog habang nag-i-intercrop tayo ng ibang pananim. At ano ba ang mga pangunahing benepisyo ng intercropping technologies? Ano nga ba, partner? Di ba yun yung kaalaman natin na basic, para kahit basic lang yun, pero marami yung maitudulot sa atin na kagandahan sa ating pagsasaka. Ayan. At so, wag na nga natin itong patagalin. At para nga po talakayin, ang coconut banana intercropping ay makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Raymark Ricamata, ang Agriculturist 1 ng Provincial Agriculture Office, Marinduque. Ayun, magandang umaga po sa inyo, Sir Raymark Ricamata po. Maaari po kayong bumati sa ating mga estudyante ng programa. Magandang umaga po sa inyong lahat at kumusta po kayo? At sa atin pong mga mouse, syempre ang atin pong katuwang sa implementasyon po ng ating programa, ganun din po sa ating mga coordinators at syempre sa amin pong Provincial Agriculturist, Sir Ed De Luna, sa atin pong ATI Director Mima Ropa, Sir Bong Barrientos. Ayan, lagi po talagang nakasuporta ang ATI pagdating po sa pagpapataas ng kaalaman ng ating mga kapwa magsasaka. At syempre, ang atin pong minamahal at ginagalang na ama ng lalawigan, Governor Pres B. Velasco, katuwang po ang ating Committee ng Agriculture, Vice Governor Adeline Lin Angeles. At sa lahat po ng nakikinig, magandang umaga po sa inyong lahat.
Alright, at Ayan, syempre good morning sir, no? At talagang napaka-energetic Oh. ang ating kasama natin ngayon. Ayan. Ayan. Magandang umaga po Sir Raymark. Magkapangalan kayo. Oh, yes, ma'am. partner. Ayan, Oo, bukod sa talagang- kaalaman po ng lahat. Pero di kasama to sa tanong, si Coco, Coco Pasing. Coco Pasing ay si Mr. Remark din tago po natin yun. sa pangalan. Ganon. Ayan. At talagang magkapangalan sila. Ano, parang nahiya yung boses ko lumubog nung nagsalita na Oo. si Sir Ray. Parang nilamon niya tayong lahat dito sa studio. Totoo. Ayan, wag na po natin patagalin para nga po i-discuss sa atin ang Mm. coconut banana intercropping ay binibigay ko po muli sa inyo si Sir Raymark. Yan. Ayan, oo. At nalimutan ko pa ng batiin ng aking tatlong kaharap kay DJ. Ang Siyempre kay Coco Pasing at Coco Paring na talaga. Ayan, magandang umaga po. Bida sa inyo. At talaga naman kapag sinabi nating saging, kinoconsider Teka lang sir, ayan. Oo. Ayan, teka lang sir. Nagkakaroon lang tayo ng konting interrupted. Pwede bang ano natin? Teka lang sa ating mga listeners pa rin po natin outside, no? Kasama pa rin natin si Sir Raymark. Ayan, para talakayin yung ating pag-uusapan pagdating sa saging. Ayan. So maya-maya lamang, no, ay ating malalaman yan. Bibitinin muna natin Yes. sila mga kapartner Yes, mga para partner. pag-usapan natin. For a very short break ay ating pumakapanayam si Sir Raymark para sa ating episode 11 po natin ngayon. So babalik po tayo sa programang Masaganang Masaganang Pinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo. Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, at syempre tayo po nagbabalik. Dito lamang po yan sa programang Masaganang Coco Buhayan. Kasama ko pa rin ang aking pong mga kapartner, si Coco Pasing at si Coco Maring. Ayan. po sa inyo, dito pa rin po ako. Ayan, at syempre babalik na natin si Sir. Ayan, para sa ating medyo nabiti na pag-uusapan. Dahil excited dahil sa usapang saging ito, Oo. partner. Yes, partner. Ibang klase kapag usapang saging tayo. Ayan, Lahat sige. ng listeners natin ay buhay na buhay. Ayan. Good morning, Sir Raymark. Ayan. At nagbabalik po kami sa ating mga kaniyog-niyugan. Ayan. At alam niyo po kapag sinabi din po nating puno ng saging, ay parang niyog din po na puno siya ng buhay dahil lahat ng parte ng katawan niya ay pwede po nating magamit. Ano katulad po ng
pinagbabalutan natin ng suman. Naalala ko ang suman, malapit na pala ang Pasko. At yung katawan naman ng saging, pinapabulok natin at pinapakain natin sa mga alaga nating bulate. Ano po, sa ganung pagkakataon, nagkakaroon din tayo ng karagdagang kita, hindi lang po doon sa pagkatapos tibain yung saging. At syempre dito po sa ating pag-uusapan ay masasabi natin na parang basic lang yung kaalaman, pero minsan kapag tumataas yung kaalaman natin, yung basic, kinakalimutan natin. Kaya kapag nagka-problema tayo sa ating taniman, hindi natin alam kung saan nagkaroon ng diferensya, kahit na basic lang. At syempre, halos lahat ng niyugan dito sa ating lalawigan, dito sa Marinduque, makikita naman natin na ang nasa sulib ay mga saging. Kaya naman kapag bumagyo, inaabangan na natin kung alin doon yung pwede nating mapulot na pwedeng yubakin, pwedeng masiroy. Kaya marami ang nag-aani kapag bumagyo kahit walang tanim dahil nakikibahagi sila. At may nagsabi sa akin nung nakaraan na mas maganda daw mag-ani ay hindi pala kapag hinog na ang saging. Tinanong ko kung kailan. Sabi nila kapag wala daw yung may-ari. Napaka-relate. At ang naka-register po sa ating RSBSA nung nakaraan na nakita po natin ay meron po tayong 2,822 farmers po sa ating mga magsasaging. Ito po yung iba't ibang klase na saging. At ang area planted po natin sa buong lalawigan ay 1,933, humigit kumulang po. Talaga na mga kapag pagtatanim ng saging ay napaka-aktibo natin dahil yun nga sinasabi nating karagdagang kita. Pero ano ba yung mga benepisyo? Hindi lang po tayo basta nagtatanim na minsan ang ginagawa natin na sabi nung iba, iba't iba na daw yung variety ng saging. Nakikita natin merong maliliit, merong malalaki. Tapos ang nasasabi nung iba, meron pa rin daw na ibang variety bago daw. Ang sabi naman natin, ano yung variety yun? Yun daw ay yung kundiman. Bakit naging kundiman kung hindi man daw puntahan ay sukalan? At syempre yung benepisyo ng ating intercropping, syempre maximize po natin yung land use efficiency at ang niyog ay mayroon pong malalawak na distansya. Sayang naman yung pag-itan kung hindi natin tataniman. Syempre, as a farmer, as bilang negosyante, iniisip natin kung saan tayo kikita. Minsan ay pumupunta lang tayo sa nyugan, tinitingala natin yung nyug kung kailan pababagsak yung tuyo. Pero kung meron din tayong tinitingalang ibang halaman, doon katulad ng saging, meron tayong pwedeng maiuwi at maibenta para matustusan yung ating pang-araw-araw na pangangailangan. At ito yung pwedeng maging solusyon na sinasabi natin napakataas ng bilihin, mahirap sabayan. Pero yung diskarte po natin as a farmer, andyan po yung lupa, pagyamanin po natin. At andyan din po yung sa benepisyo pa rin po ng intercropping, napapataas po natin yung ating pwedeng kitain. At yun nga po, ang saging po ay mabilis sa mamunga. Sa looban po ng isang taon, pwede na po tayong makapag-produce o makaharvest ng saging na yun pa rin po habang hinihintay natin na makapag-harvest tayo ng anyog. At syempre, andyan din po yung enhanced soil health. Bakit po yung mga parte po ng saging, yung pinagtanggalan po natin ng tuyong dahon, yung pinagtibaan natin ng saging, yan po ay nakakatulong para mas ma-improve pa po o mas mapataba pa po natin yung lupa sa mga nabubulok pong nilalagay natin na parte ng katawan. At andyan din po, isa rin po sa mga benepisyo ay yung with growth control. Bakit po? Kapag tayo po ay nagtanim, alam naman natin na lumalapad ang dahon ng saging at ang damo upang gumanda at sumibol ng tuloy-tuloy ay kailangan po ng tamang sikat ng araw. At sa bahagi, kapag ang lupa po, yung parte ng sumisibol ang damo at nakalungan, magiging less po yung mga tutubong damo. Hindi naman po natin na sinasabi na walang tutubo, kundi maleles po yung tutubo na damo. At syempre, isa pa rin po sa mga magandang benepisyo nito ay yung pest and disease management. Bakit po? Sabi nga po natin sa pag-aaral na iba't ibang halaman po magkakaiba rin ng peste. Maliligaw yung peste na pupunta doon sa mga niyog, syempre, at yung mga sakit na pwedeng
dumapo doon. At yun nga, sinasabi natin, ano iniisip natin minsan kapag tayo nagtatanim, ano yung pwedeng maging gamot nung ating, sabi nila, gamot, pero yung ginagamit ng iba naman ay lason, o ano yung pwedeng pang-control sa mga sakit ng saging. Ano po, bago natin isipin yun, ano ba yung mga pamamaraan nating ginawa? Ito ba yung ating step o yung mga basic natin na kaalaman ay in-apply ba natin ng tama bago pa lumala o bago mangyari ito sa ating mga pananim? At bakit saging po yung ating itinanim? Siyempre, basic climatic requirements are almost the same. Ano po, hindi na tayo mahihirapang mag-isip kung ano pa yung dapat ating itatanim. Nakita natin na gumaganda yung nyug. Ibig sabihin, may potential po yung saging na gumanda doon sa ating itinatanim. At siyempre, nabanggit po natin kanina na ang saging ay fast-growing plant that bears fruit in less than a year. Ibig sabihin, wala pang isang taon ay bumubunga na yung saging. Ano po, bumubunga na yung ating mga saging at tayo ay makakapag-ani na po. Ano? At tuloy ba? Ayan. At high demand in local market. Ano po? At yun po, pag sinabi nating high demand in local market, karamihan o halos dito naman sa atin ay talagang tinitignan muna kung anong mabili, at kadalasan dito sa atin sa Marinduque ang tanim na saging ay mga saba, dahil kung hindi man mabili pagdating sa merkado ay niluluto at binebenta, at doon po tayo pag-add o naiibenta pa natin ng mas mataas na presyo. Ano po yung diskarte natin sa para kumita. At syempre can be grown naturally or organically. Dito naman po sa atin wala halos naglalagay ng patabang abono. Makikita natin na kapag tinanim o minsan nga ay pinupuntahan na lang natin ay kapag mag-aanin na tayo, tapos ang ginagawa natin ay pinapaghanapan pa natin bakit ganun lang yung naging bunga, no? Pero ano yung ibinigay ba natin na pangangalaga at pagmamahal? Ano? Kaya nga may puso po yung saging, dapat inaalagaan at minamahal din po natin. Ano, DJ Pasing at ayan, kaya ako Kumaring. At syempre low input requirements po. Ano? At kapag sinabi po natin low input requirements, yung atin pong practice po dito na talagang minimal inputs lang po yung ating, katulad po sa paggamit ng abono, pesticide o yung labor natin. Hindi po natin ginagastusan ng ganun kalaki ang ating saging. Yun nga po ang kagandahan, nagkakaroon tayo ng sustainability. Ano po, nagtutuloy-tuloy, hindi tayo po problema na kapag hinarvest yung saging, inanihan, pinutol, ano ba yung pwede naming isunod. Pero sa atin, dahil tinitipid nga natin, nagkakaroon ng sustainability. At sa ganung pamamaraan din po, naiiwasan natin yung masamang epekto sa kapaligiran ng mga ginagamit nating chemicals at mga pestisidyo. Ano po, yun po yung kagandahan. At ito po ang ilan sa mga saging po na ano ba yung mga katangian o kahalagahan na malaman ng ilan sa mga saging. Ano po, minsan kapag nagtanim tayo ng saging, nagtataka tayo bakit ganun yung bunga, baka ito yung kanyang variety. Pero kung alam po natin kung ano yung kakayahan ng saging na maibigay yung kanyang dami ng bunga, ay mapapangalagaan po natin ng maayos para kung ano yung inaasahan natin, yun din po yung ating makuha. Ano po, at kapag sinabi po natin na saging ay Cavendish, yung ito po ay syempre, ayan. Ang Cavendish po ay pinaghalong luntian, berde at dilaw ang kulay kapag hinog na normal po sa temperatura. Ano? Puti hanggang krema ang kulay ng laman, malambot, pino ang tekstura at matamis ang lasa. Ang halamang ito ay nagkakaroon ng malaking buwig na tumitimbang na 60 kilo na may 7 hanggang 14 na kamay bawat buwig. Ibig sabihin, umaabot siya ng 60 kilos sa isang buwig po. Ano? Pero minsan makikita natin na ang hinaharvest natin ay ilang kilo lang. Kaya sinasabi natin minsan na bakit parang walang kita o nadidismayado tayo. Tapos ang gusto lang natin ay tumigil. Ano? Pero hindi po doon natatapos yung ating problema kapag tumigil na tayo. At
Ayan, ang prutas ay gumugulang mula 105 hanggang 120 araw mula po sa pagsibol. Mahalaga pong malaman at makita po natin kung gaano katagal bago gumulang, paano kung tayo po ay nagkakaroon ng tinatarget na merkado na sa panahong ito na mataas ang presyo ng ganitong saging, ito yung at time na magtatanim ako para makakuha ako ng mas mataas na presyo. At ang sunod po natin ay yung lakatan po. Ang lakatan ay mayroong matigas at mabangong laman. Ano po yung ibang hinahanap ng iba, ayaw ng sobrang lambot, ayaw din ng sobrang tigas, at yung hinahanap ng iba medyo may kaunting tigas at may bango. Ano po, na kulay orange, ano po, at may masarap na lasa. Ano po, ito yung tinitignan minsan sa merkado, yung mabango na, may kaunting tigas at saka masarap pa. Kaya naman yun yung hinahanap ng ating mga consumer. Ang balat nito ay may kahali-hali ng kulay na gininto ang dilaw kapag hinog. Pero yung pinoproduce po natin, makikita natin minsan na bakit hindi maitsurahan yung variety ng saging na yan. Minsan ay may pagkatapipi, minsan ay kung ano na yung itsura. Ano po, ang daliring laki ay nagpapaiba-iba mula 10 hanggang 20 cm ang haba. Ayan, at napakahaba pa po nito. At 2 hanggang 2.5 cm ang bilog. Ano po, may haba na at may bilog pa po na 2.5 cm. Bawat kamay ay may 12 hanggang 20 daliri na may ayan, ang prutas ay gumugulang mula 80 hanggang 90 araw pagkasibol. Ano po, mula doon sa suwi. Ayan, at sa 80 to 90 pala, kapag nag-compute ako, may ganito akong ganito ako kadaming puno, pwede pala akong kumita ng ganito. At nandun yung excitement natin para mas pagbutihin pa po natin yung ating pagtatanim. Hindi yung baka kumita lang ako ng ganito, kaya bahala na kayo dyan, basta't naitanim ito. Ang sabi pa nga natin na maigi nga nagkaganyan pa yan. Yung minsan yung mga katwiran natin ay talagang nawawala. Ano po? At ang sunod po natin ay yung latundan. Ano po, pag sinabi natin pong latundan, maliit hanggang katamtaman ang laki. Ano po? Ayan, medyo maliit kapag latundan pala, medyo maliit yan. Baka kasya lang ito sa akin ng mga 1 kain, 2 kain. Mula 10 hanggang 11 sentimetro ang haba at may puting laman at dilaw na balat. Matamis ang lasa nito at kung minsan ay banayad ang pagkaasim at pino ang tekstura. Ano po, at bawat kamay ay mayroong 12 hanggang 18 daliri at may 75 hanggang 85 po mula pagkasibol. Pwede na po tayong umani. Ano po, yun yung bilang natin. Kaya minsan tayo kapag nagtatanim tayo, dapat ay nagbibilog po tayo kahit sa ating mga kalendaryo. Baka kapag hindi natin napuntahan at pumunta tayo ay mahigit na 100 araw na, nakita na lang natin na yung puno, tapos yung buwigan na lang ng saging, wala na yung bunga. Tuloy sayang yung pinagpaguran. Naunahan na magsasako. Ayan, naunahan na magsasako si DJ Pasing. At ito naman po yung sunod natin ay yung saba at karaniwang tinatanim natin, ginagamit natin na panluto, piniprito, ginagawang ayan, turon, tapos nilalaga, tapos nilalahok din sa mga nilagang karne. Ayan, kaya karaniwan na nating tinatanim dito. Ang saging na ginagamit sa pagluluto, ang prutas ay malaki ang kantuhan o malabarilis ang hugis. Ang laman ay kulay puti at matamis naman kapag hinog. At bawat kamay ay may 12 hanggang 20 daliri at may 10 hanggang 16 na kamay bawat buwig. At ang taas ay umaabot mula 5 hanggang 6 na metro. Ayan yung taas nung saba. Sinasabi nung iba na kapag nagtatanim daw ng saging at tinitingala ay at tumataas. Kaya andyan po, nalalaman po natin na depende po yan sa variety. At tayong iba, alam siguro dito yung mangipod na saging. Magtanim ho kayo nun at subukan ho yung tingalain at pag bumungay hanggang bayawang pa rin ninyo. Kaya nakadepende po sa
as variety na saging na tinatanim natin. Minsan nagkakataon po na kapag tinanim natin yung saging ay talagang sa kanlungan na nandun po yung tumataas sila. Tumataas bago mamunga dahil hinahanap nila yung sikat ng araw. At syempre, hinahanap din nila yung pag makakabasa sa kanila o yung makakadilig sa kanila. At yun po, ang prutas na ito ay gumugulang ng 150 araw hanggang 180 araw pagkasibol. Ibig sabihin ay talagang mas ito yung pinakamatagal po na variety ng saging na pwede po nating maitanim. Kaya kung halimbawa ay sa isang area, nagtatanim kayo ng assorted, gusto niyo merong mabilis maani, ito naman ay yung matagal maani para yung pagbenta natin pagdating sa merkado ay nagkakaroon ng continuity, hindi siya na napuputol na kapag tinagpas yung sabay-sabay natin na saging, wala na tayong aanihin sa sunod. At syempre, ang puso po ng saging ay binebenta rin natin. Oo, binebenta natin. At yung iba naman ay hinihingi lang ito sa bukid at ginugulay. Po? Pwede rin sir kunin, no? Oo. Yes, partner. Ayan, oo. Yung ibang puso ng ng pakil. Pakil yung yung mabuto na saging. Oo, yes. yung malalaki sir yung buto, no? Oo, ginugulay. Tawag. Pakil, mabutong saging. Bukod naman yun ay pang dito sa atin sa Marinduque, pinapakain lang yun sa mga ibon. Oo. At syempre, makikita din po natin kapag nagtanim tayo ng saba, may iba't ibang klase po ng saba. Makikita po natin yung kardaba o yung saba po natin na karaniwan tinatanim dito. Tapos meron din po ibang itsura yung dalian. Meron din po tayo yung kalimpos. At meron din po tayong giant kardaba. Meron din po tayong abuhon. Meron din po tayong sabang puti. Nagtataka tayo, baka sinasabi ng iba, baka hindi ito nasikatan ng araw kaya ito ay maputi. Baka ito laging nakakanlong o laging may tabon kaya maputi ang pagkalabas. At meron din tayong tinatawag na mundo at meron din tayong turagkog. Pero ang tawag po natin sa lahat pong yan ay saba. Basta't nakita natin kamukha po ng saging na saba, saba na agad yung tinatawag natin. At pagdating naman po sa ating soil and climatic requirements para sa ating pong saging, ang suitable soil po natin ay yung mataas po ang content pagdating sa organic. Kapag sinabi po natin na mataas po ang organic matter content, makikita po natin na marami po yung mga nabulok doon ng mga bagay katulad po ng mga parte ng halaman, ng mga dahon, at makikita po natin yung kulay ng lupa ay napakaganda, yung medyo maitim. Minsan tinatanong namin yung ating mga kapwa magsasaka, paano po ninyo masasabi na mataba ang lupa? O sinasabi daw nung iba ay maitim. Maitim paano lang po kung pinag-ulingan ng kapitbahayan. Pero iba na po yun. Talaga nga yung mga kapwa magsasaka natin ay sanay pag nakita yung tekstura ng lupa at nakita yung kulay, ay talagang masasabi na nila na magandang pagtaniman. At syempre, ang sunod po natin ay good drainage. Kapag sinabi po natin good drainage, yung hindi po natitiningan ng tubig o madali po siyang naiigahan. Bakit po naiiwasan po natin yung pagkababa dapat ng mga ugat upang hindi po mabulok. At syempre, nagkakaroon po ng magandang development yung ugat para sa pag-absorb po ng mga sustansya na available doon sa ilalim. Kaya minsan nagtataka po tayo bakit yung tinatanim natin ng mga halaman o kahit sa anong halaman ay halos lahat ng ugat ay nasa labas. Dahil wala na po siyang ma-absorb o makuha ng mga sustansya sa ilalim. Kaya naghahanap sila sa paligid na pwedeng makasustento sa kanilang pangangailangan. At syempre kapag may good drainage po yung katangian din ng lupa, yan, iwasan natin yung mga sakit po na pwedeng mapunta sa atin sa mga tanim natin, katulad po ng mga punjay o yung pungus po natin na pwede po makaapekto sa ating halaman na itinanim. At sa ating pa rin po suitable soils, ang kailangan po nating soil pH ay nag-range po ng 4 to 5 to 7.5.
Yung iba ay medyo na may kaya ay nagpapatest ng lupa. Pero yung ginagawa po nung iba, kapag nakita na maganda ang sibol po ng halaman, ay maganda na rin niyang taniman ng indikasyon na magandang taniman ng ibang halaman. Ano po? Pero sa atin pong soil pH, ang range po natin ay 4.5 to 7.5. Ano po? Bakit kapag acidic soil po, ano yung kadalasan nating nakikita sa lupa po? Ano, tinutubuan ng kugon, ano po, sa mga acidic natin na lupa. Pero ang ginagawa po ng ibang kapwa magsasaka natin ay ini-spray ng mga herbicide o yung ang active ingredient po ay mga glyphosate. Ano, pero matagal po natin bago mapakinabangan yung lupa, i-improve pa po natin doon. Ano, yun. Kaya ang itinuturo po natin pagdating sa mga technology dyan, dapat tinataniman po natin ng mga leguminous po, ano, katulad po ng ating mga cover crop, yung mga bagin, na sa ganun po, matabunan po yung mga area na may kugon, mapatay yung kugon, at kapag namatay po yung itinanim natin na legumes doon, yung cover crop, sila po yung magsisilbing pataba doon sa lupa na unti-unti na pong nai-improve. Ano? At kapag sinabi po nating acidic yung lupa, ang aluminum at manganese po ay highly available, pero sila po ay nakakalason sa ating halaman. Ibig sabihin, hindi po gumaganda yung ating halaman. At sa acidic pa rin po, ayan, ay sa atin naman pong macro elements, ano, NPK, sila po ay less available. Ano po, hindi sila ganun ka-available kapag acidic po yung ating lupa. At kapag alkaline naman po, alkaline ay yun din po, less na available po yung ating mga elements. Kaya ang pinapagamit po natin ay 4.5 to 7.5 is slightly acidic to neutral soil. Ano po? At bukod pa Kokopasing at Kokomaring, makikita din natin kapag medyo acidic yung lupa, maobserbahan natin na talagang yung pinya ay may kakayahan din na sumibol doon kasama ng kugon. Ano? Ayan. At ibig sabihin, sir, parang doon lang tayo sa gitna, no? Slightly lang. Ayan, slightly. Ano po, wag yung acidic, wag naman yung mataas ang kanyang alkalinity. At syempre, ang ating pa rin po climatic requirements, ang saging po, yung ating particular po sa lakatan at ating saba, ay may kakayahan pong tumubo o gumanda sa may taas na up to 1,000 above sea level. At ang pinakamataas naman po dito sa ating lalawigan sa Marinduque ay yung bundok po ng Malindig, ano po, na more than 1,000. Ibig sabihin, talagang halos lahat dito ng matataas na area natin ay pwede po nating mataniman ng saging. Ano? Kasi ang coconut kasi, di ba, partner, sa last na mga episodes natin, at most dapat ay 600 meters above sea level. Pero ang saging more than 1,000. Ayan, At yun po, yung pagdating pa rin po sa ating climatic requirements, napaka-sensitive po sa malakas po na hangin yung ating mga saging. Ano, medyo maliliit yung kanyang mga ugat, kaya minsan kapag malakas yung hangin, tumutumba na, yung iba naman ay tuwang-tuwa dahil may niyubak na kapag tumumba at may bunga. Ano? At yun, yung iba, kaya nga kagandahan na ito'y naka-intercrop din sa ating mga coconut. Siyempre, mababasag yung lakas ng hangin dahil may mga nyug doon na matibay pagdating din sa hangin. Ano? At ang ideal temperature po natin, yung requirement ay yung 27 degrees Celsius. Ano po? At tayo po dapat ay nagtatanim ay kapag malapit na ang umulan. Ano po? Bakit po? Talaga ngayon po yung isa sa mga na-advise namin, sinasabi ng iba na kailan po dapat nagtatanim ng saging. Ano po? Kapag malapit na pong umulan, para hindi na po natin kailangan magdilig. Halimbawa, nagtanim tayo sa mga bundukin, hindi natin kailangan na hakutan ng tubig. Ano po? Nasa timing din lang. Kaya minsan sinasabi natin na pagdating sa pagsasaka ay napakahirap. Ano? Pero meron naman po pala na way kung paano natin mapapadali yung ating pagtatanim. Habang hinihintay natin ang ulan, pwede po tayong maghanda ng ating taniman. Ano po? At sa atin pong management practices naman po, sa pagpili po ng ating planting materials, dapat ang pinipili po natin ay yung mga walang sakit. Dahil kapag pinili mo na yung may sakit, ibig sabihin lang yan, ikaw pa mismo yung nagiging carrier o nagpaparami, nagpapakalat ng sakit sa iyong
taniman. Ano po? At meron po tayong tissue culture plantlets. Ano po dati nagpo-produce po ang MARSU po niyan, nung Marinduque State College pa, School of Agriculture dyan sa Torrijos. Pero hindi pa din po ganun kadami. Ang kagandahan lang po nito, ayan, ginagawa po ito sa laboratorio at nakakasiguro na sa pagpaparami ay walang sakit po o magkakaparehas ang laki po nung ating planting materials. Ano po? Ayan, at ito po ay kadalasan ginagawa sa variety ng Cavendish at Lakatan. Ano po? At isa pang kagandahan dito, kapag magpo-produce po nito ay maramihan. At ang isa pa po natin ay yung banana macro propagation. Ano po? Nung nakaraan, nagturo po tayo sa ating mga kapwa magsasaka niyan kung magtatanim sila ng maramihang saging at limitado lang yung suwi. Tinuro po natin dyan yung macro propagation o yung ang ginagawa po natin dito, pumipili po tayo ng malusog, ano po, at yung kanya pong suwi ay yung parang espada pa lang ang tulis. Ano po, bakit po? Dahil kapag ganun po kaganda yung pinili natin na walang sakit, na suwi pa lang, may kakayahan pa siya makapag-produce ng mas maraming suwi dahil hindi pa siya susuwi. Ano po, ang ginagawa natin sa bungunan saging, binabalatan natin, tapos tinutubog po natin sa fungicide. At pag dumating na po yung 30 to 40 days, tayo po ay pwede na po kumuha doon ng sumibol, inililipat po sa mga polybag. Ano po, ibig sabihin, ang isang bungo po niya, may kakayahan po makapag-produce ng 40 na suwi. Ano, more or less 40. At yun po, pwede po natin kapag sumibol siya, nakita natin na ready to transfer na siya sa mga polybag, utay-utay na po natin siyang ililipat at ilalagay po natin sa nursery. Ano po? At siyempre, kadalasan naman po sa atin dito, ang tinatanim natin na ay mga suwi. Ano, sinasabi natin na yung dalawang nauna na yan, yung sa tissue culture at yung banana macro propagation, ay trabaho pa. Ang gusto lagi natin na bilang magsasaka, instant yung makakapag-tanim na tayo agad. Ano? O minsan naalala ko si Conejo at si Pagong, ang ginawa ay pinagdalwa na lang yung saging para pares lang silang meron. At ang tinatanim po natin minsan dito, na-experience ko rin yan dahil nung talagang bata pa ako, hilig ko na rin yung magtanim. Ang kinukuha kong pananim ay yung parang dumalaga na siya at malapit ng mamunga, at sabi nila ay kaunting panahon na lang ang iintayin mo kapag yan yung tinanim mo. Pero andun pa yung time na kailangan niyang recover muli. Ano, natatagalan siya, nadidelay yung kanyang pagbunga, magre-recover siya para magtuloy yung kanyang buhay papunta sa pagbunga. Ano po? Kaya ang sword lip sa care stage po, yung mala-espada po ang dahon, yun po yung nire-recommenda po natin sa ating mga kapwa magsasaka na dapat pinipili po natin at itatanim. Ano po, ang taas po nila ay 0.5 to 0.75 meters. Ano po, kaya kung magtatanim po tayo sa malayo, napakadali po nitong dalahin. Kaya natin makapagdala ng 5 peraso compare po sa binibitbit natin o dinadala natin dati na lalaki. Ano po, at ang kagandahan pa kapag ganitong suwi yung pinili natin, mabilis lang po silang nakakabawi sa stress kapag bata pa. Ano po, kaya nga minsan ay parang umiidad na rin ako. Nararamdaman ko na mahirap na palang makabawi sa stress kapag umiidad na. Ano po, at syempre sa atin pong land preparation, sa hilly areas o yun sa mga dahilig po ay ang sa mga bundukin dito sa atin sa Marinduque, nire-recommenda po natin na pwede po natin diyang i-apply yung salt technology or yung sloping agricultural land technology o yung pinagsama-sama po nating teknolohiya sa pangangalaga ng lupa at pagpaparami pa rin po ng ani. Ano po, sa paraan pong yan, ano po, ay pagtatanim ng permanente at pangmatagalang halaman na magkakasama. At syempre, nagbibigay din ito ng sapat na pagkain kita sa mga magsasaka sa buong taon. Ibig sabihin, andyan pa rin yung sa intercropping, andyan talaga yung continuity o yung hindi kagugutomin. Sabi nga nung iba, yung tamad na lang daw ngayon ang ginugutom. O dahil napakalaki ng taniman natin, pero tinatamad tayo, parang ayaw na nating pagpawisan minsan. Pero andyan po yung pera, sinasabi natin na hindi lang basta trabaho yung pagsasaka, kundi pwede ka rin na maging mahusay na
isang negosyante. Dahil ayaw mong malugi, pagbubutihin mo yung iyong pagtatanim para kumita ka ng mas malaki. Oho. At syempre, isa pa rin po tayo na nagtatanim sa mga dahilig na lugar na may potential po siya na maanod o gumuho. Hindi po advisable na araduhin po o bungkalin yung buong area. Oho. Ina-advise lang po natin dyan na butasin po natin sa pamagitan po ng bareta at ng pala, para maiwasan natin yung pagguho ng lupa. At sa atin pong paid layout at sa atin pong pagbubutas, ang lakatan po natin sa distansya po na 2 meters by 2.5 meters po between in a rows, makakapagtanim po tayo ng 2,000 puno kada hektarya. Ibig sabihin sa 2,000 puno, kung nabanggit natin kanina na may kakayahan siyang bumunga ng nasa 60 kilos, i-times na lang natin yung 2,000 puno sa ang 60 kilos. Tapos ang presyo niya ay nasa per kilo ay 30 pesos, talaga makikita natin na may pag-asa tayong kumita ng mas malaki. At syempre, andito rin po yung saba natin na talagang mas madalang yung kanyang pagitan. Dahil nga sa dahilan na mas matataas yung ganitong variety. Ang planting distance na nire-recommenda ay 5 meters by 7 meters. Kaya makakapagtanim lang po tayo ng 286 sa kada hektarya sa intercropping po natin. At syempre ang atin pong distansya ng pagtatanim ay nakadepende sa ating variety o dun sa cultivars po natin. Yung sinabi natin kanina na bawat saging ay magkakaiba ang taas. Nakadepende dun yan. At syempre sa atin pong topography po ng area sa mga dahilig na lugar ay maaari po nating taniman ng mas malapit na maaari po nating mapigilan yung pag-agos po o pag-agnas ng lupa. At syempre sa dahilig na lugar para mas madali yung ating pagmamanage, kaya nire-recommenda po na medyo mas limitan pa natin ng kaunti kumpara po doon sa nabanggit natin na planting distance. At syempre, pagdating din po sa fertility po ng ating lupa, yung katabaan po ng ating lupa, syempre sa matatabang lupa na nakikita po natin na may kakayahan na suportahan yung halaman doon sa isang area, pwede po tayong mag-limit o dagdag yung planting distance natin ay medyo idikit pa natin dahil nakikita natin yung kakayahan po nung lupa. At syempre, availability po ng ating planting materials. Kung wala, syempre nakikita natin na bakit madalang kaya yung tanim nung aking kapitbahay na saging. Syempre baka walang mapagkunan, ayaw mo namang bigyan kahit na yung iyong sagingan ay parang isang buong barangay ng kada puno. Pero ayaw mo pa rin ipamigay. At syempre po sa atin pong fertilization na program po natin, kung naglalagay ba tayo ng abono, pwede po nating mas limitan yan. Pero kung hindi po tayo naglalagay ng abono, talagang dinadalangan natin o mas malayo yung agwat para mas marami yung ma-absorb o makuha niya na sustansya sa lupa. At syempre, yung method po natin ng sucker control, yung nabanggit natin kanina na minsan ang isang puno ng saging, yung tinanim natin na nag-iisa dati, umaabot ng 10 na, umaabot ng 20 minsan, tapos nagtataka tayo na bakit napakaliliit na ng bunga, hindi na ganun kagaganda yung katawan. Dapat yung sa pag-control po natin ng sucker, ina-apply po natin yan ng mas maayos. At syempre, sa production na status po and management ng area. Sa status po ng area, doon po sa mga area na mayroong existing na tanim, siyempre mas kukunti lang yung ating maitatanim. At siyempre, sa atin din pong labor, minsan iniisip natin yung napakalaki ng gastos pagdating sa labor. Talaga namang 500 na magtatawa sa sulib ng sagingan, magtatanim, 500 na. Pero doon sa ibang nakakausap ko, doon pala ay maghapon na isang araw pwede na. Ayan. At sa atin pong planting, nire-recommenda pa rin po natin yung S-West po na direction, para makakuha po sila ng tamang sikat ng araw, nababahagi yung
tamang sikat ng araw. At pagdating pa rin po sa management ng insekto at saka ng mga sakit, di ba kapag sinabi po natin mga insekto, yung mga peste natin, ang gusto lagi niya na madilim at malamig ang sulib. Ano po, kaya kapag iniswes po natin yung ating pagtatanim, bahagyang masisikatan po lahat ng araw yung ating mga pananim. At syempre, dapat ang butas po ng ating tanim ay 40 by 40 cm. Ito po yung sa nabanggit natin kanina na mga pananim. Baka sabihin lang natin na napakaliit ng butas kung ang itatanim ay yung nagdodumalaga na. Hindi po ganun ka-advisable na itanim po natin yung nagdodumalaga ng mga saging. Oo. At isa pa, DJ, pwede nating mas lakihan pa yung butas. Depende po sa available na ating mga pataba. Kung marami tayo mga organikong pataba na pwedeng mailagay sa butas, ay pwede pa nating alakihan yung butas o damihan natin yung organic na pwede nating mailagay. At syempre, sa atin pong pag-aabono, mag-apply po sa mga nag-a-apply po ng abono, mag-apply po tayo ng abono 30 to 60 cm po ang layo mula sa puno. Minsan ang nilalagay nung ginagawa nung iba, nilalapit ng maigi, halos nakadikit na sa puno. Sabi nung iba, para mas mabilis ma-absorb, para tumaba agad daw yung halaman. Minsan dinadamihan pa natin, pero kapag ang dinikit po natin yan at dinamihan po natin, ang nagiging epekto ay pwedeng mamatay po yung halaman natin dahil masusunog. At doon po sa mga dahilig po na area, ay ina-advise po na maglagay po ng abono ay sa bandang itaas. Ibutas natin ng kaunti. Doon po natin ilagay yung abono para kapag tayo ay nagdilig or umulan, bababa po yung abonong nilagay natin at mapupunta ay doon sa mismong puno o orgat ng ating saging na itinanim. Ayan, at tayo po ay nag-a-apply dapat ng abono ay kapag mamasa-masa ang lupa. Maganda kapag mamasa-masa, DJ Pasing, na talagang ina-applyan natin. Ayan, at mag-apply po tayo sa dami ng abono na 0.25 kilograms po na urea at saka po ng ating potash. Bakit urea po? Para sa development po nung mga dahon. Magandang development. Kapag magandang development ng dahon, gaganda ang katawan nito at magiging maganda yung bunga. At nire-recommenda rin po natin na gumamit din ng potash. Dahil ang katawan po ng saging, madami po ang kanyang fiber. Yun po ay para sa fiber development din nila. At mag-apply po tayo every 3 months. Pagdating din po natin sa care and management ng plan, ayan, nagko-control po tayo ng weeds by manual, during 1 to 4 months po para maiwasan po natin yung pagkabansot ng ating mga pananim. At doon po sa mga gumagamit ng mga herbicide, dapat ay ginagawa po natin ay kapag naka 6 months na po yung ating mga tanim para hindi po ganun tamaan yung mga dahon kapag medyo mataas na yung ating mga tanim, maiwasan po natin yung exposure niya pagdating doon sa mga chemical na ina-apply natin. At syempre, nagmamulch po yung iba, merong gumagamit ng plastic mulch, yung merong puhunan. At meron din tayong ginagamit na mga organic mulch, yung atin pong rice straw o kaya yung tuyong dahon ng saging. Ang kagandahan sa mga organic mulch po natin, yung mga nabubulok, kapag nabulok sila ay magsisilbing pataba. At isa pa rin po sa management na ginagawa natin ay yung desuckering, yung nabanggit kanina natin na nagbabawas tayo ng suwi. Dapat ang itinitira lang po natin ay yung isa ay namumunga, tapos yung isa ay nagdudumalaga, tapos isa ay yung suwi na may dahong espada pa lamang. Ibig sabihin, 3 lang dapat sa isang butas yung natinitira natin. At ina-advise po dito na kung magtatanggal po tayo ng suwi ng saging ay after na po nating ma-harvest yung unang bunga. Bakit po? Para maiwasan po yung pagbagsak o di ba kapag kinukuha natin ang suwi na minsan ay binabarita natin, binubutas, ay may potential na magkaroon ng butas at matumba yung meron ng bunga. At syempre, ginagawa po dapat natin dyan yung pagtatanggal po ng mga
tuyong mga dahon, ano po, nagbabawas po tayo at minsan nakikita natin na mayroong mga sakit yung ibang dahon. Huwag ho nating putulin lahat, ano po, yung buong dahon, kundi kung alin lang po yung may sakit, itrim lang po natin o gupitin lang po natin o yung iba ginagamit tayong matatalas na itak. At siguraduhin po natin na ma-maintain po natin yung 8 to 15 po na functional leaves po. Ano? Yan, dapat ay yun po yung na-maintain natin para maasahan din po natin yung magandang bunga. Ano po? At sa atin pong, syempre kapag bumunga na, ginagawa natin ay tinutukudan. Meron po tayong single lang na pagtutukod at meron po tayong double props po yung naka-ekis na kawayan para masuportahan po ng mas matibay yung ating bunga ng saging. Ano po? At sa bunch covering naman po, yung paglalagay natin ng pagbabag, alam mo yung iba ay naglalagay ng bag ay kapag inani na sinisilid sa bag. Pero dapat tumatawa si Coco Pasing dahil yun daw yata yung ginagawa nito. Siyempre, para maprotektahan po natin sila against po sa mga pest at saka sa mga damage or injuries na pwede pong makasira sa kalidad ng ating bunga. At syempre nakakatulong din po ito para mabilis mapabilis yung maturity. Ano po? At tayo dapat ay naglalagay po ng balot ay kapag ang atin pong kamay ng saging ay yung nag-carve na siya pataas. Ibig sabihin handa na po siyang alagyan at dapat ang nilalagay po natin ay hindi yung mga itim para maiwasan po yung pagkasunog. Ang ginagamit po ng iba dyan ay yung kulay blue na plastic tapos silver ang ibabaw. Ano po, para nagre-reflect po yung sunlight at hindi po direktang tumama sa bunga po ng ating mga saging. At syempre dapat binubutas-butas po natin yung plastic para hindi po siya makulob. Alam mo naman na kapag nakukulob ay napakainit. Gusto nating sumilip kahit sa kaunting butas. Talagang at syempre yung maturity po ng ating saging, pagdating sa market po, syempre dinadala natin ang ating saging sa merkado, hindi pa naman hinog. At kapag hinog na natin na dinala yan, baka pagdating dun yan, pwede nang gawing maruya at lutuin na lang. Sa Cavendish po, yan, 13 to 15 months po. Yan, weeks after shooting po, ibig sabihin pagkasuwi po. At sa atin pong lakatan, 12 to 14 weeks after shooting po. Ganon din po sa ating latundan na 9 to 11 sa months po after shooting, at ganun sa ating saba po yung pinakamatagal, 20 to 24 weeks after shooting. At syempre sa atin po may kinikita ba kami dyan, yung po yung tinatanong natin. Ito po yung yung ating pong nakita sa ating, ang naging source po natin dito ay sa PCA. Kay Coco Pasing at kay Coco Maring. Ang ginastos po natin sa isang hektarya sa intercropping ay 49,000 more or less po, at pwede po tayong sa ginastos natin kikita po, pwede po natin kintain ay 134,000 at magkakaroon po tayo ng tubo na 84,000 sa unang taon po. Kaya yung sinasabi po ng iba, nawawala lang po sa atin ay yung tamang pag-record magkano ba yung ginastos natin, magkano yung kinita natin. Kaya minsan sinasabi natin na lugi na agad pero wala pa naman tayong wala pa namang nalugi sa atin. Yan. Ang dami na nating pinag-usapan, partner. Dahil sa maraming information na pumasok sa atin ngayong araw na ito, syempre dahil medyo limited na tayo sa oras. Kaya partner, hihingan natin ang closing statement ng ating speaker ngayong umaga para pasalamatan ng ating mga tagapakinig sa araw na ito. Lalo na sa mga nasa live. Yes, partner. Sikat na sikat sa live. Ayan, at yun po sa atin po mga nagtatanim, patuloy lang po tayo na syempre hanggat may buhay, may pag-asa po tayo. At syempre andyan po lagi yung pagsubok, yung mga hamon, yung mga kalamidad. Syempre dumadaan din po sa atin yung mga sakit ng ating mga halaman. Hindi po naiiwasan yan. Tayo lang po yung maaaring matalo kapag tayo ang sumuko. At muli po, ako ang inyong kasangga sa larangan ng pagsasaka, Kuya Ray Marque Camata. Yun, maraming salamat po, sir. Ayan, alright. At thank you so much sa lahat ng ating mga nakinig ngayong oras po na ito. At syempre, let's take a break lang muna for a few seconds lang sa lahat ng ating mga listeners. Babalik po tayo. Makalipas lamang po ang ilang paalaala. Tutok lang sa masaganang Coco Buhayan.
Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, tayo po nagbabalik sa programang Masaganang Coco Buhayan. Kasama ko pa rin si mga kapartners po natin. Okay. At syempre mga partner, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ayan. At syempre, katulad ng mga nakaraan nating pagsasari dito sa ating programa ay hindi lamang kaalaman ng ating ibibigay, kundi mamimigay din tayo ng 60 pesos na load. Yes. Sa mga unang makapag-text na kanilang tamang sagot sa ating opisyal na cellphone number sa programa ay mananalo ng 60 pesos na load. Paalala lamang po, tanging ang mga rehistradong estudyante lamang ang pwedeng sumali sa ating School on the Air text promo. Para mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo sa ating text promo, mag-text kayo gamit ang format na ito: pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napapabilang at ang sagot sa tanong namin iiwan sa inyo. Uulitin ko po, pangalan, barangay o munisipyo kung saan po kayo napabibilang at ang tamang sagot po sa iiwan naming tanong. At ngayong araw po ang iiwan naming tanong sa inyo ay Ito na ang ating katanungan. Ito ay gawain o paraan ng paglalagay ng balot sa bunga ng saging upang maprotektahan ang prutas sa mga peste at pagkasira nito. Maaari din itong magpakabilis ng pagkahinog ng bunga ng saging. Uulitin ko, ito ay gawain o paraan ng paglalagay ng balot sa bunga ng saging upang maprotektahan ang prutas sa mga peste, pagkasira nito at maaari din itong makapagpabilis ng pagkahinog ng bunga ng saging. Kung alam po ninyo ang sagot ng tamang sagot sa tanong natin ngayong araw, i-text lamang po ninyo ito sa ating numerong 0949-889-5478. Uulitin ko po, 0949-889-5478. At syempre sa ating mga tagapakinig, may iiwanan kaming Coco Kaalaman sa inyo. Coco? Kaalaman. Alam nyo ba na ang isang puno ng niyog ay maaaring makapag-produce ng hanggang 150 to 180 na bunga sa isang taon? At para naman sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagkasani at programa ng CFIDP, ito na ang ating news update. News Update. Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa sa pamumuno ng Career and Development Section ay magsasagawa ng training on beekeeping, stingless bee at coconut pollinator mula October 8 to 10 sa probinsya ng Palawan. Ang nasabing 3 araw na pagkasani na dadaluhan ng 20 magkasakay upang bigyan ng kaalaman at kasanayan ng mga kalahok tungkol sa beekeeping, partikular sa pag-aalaga ng stingless bees na maaaring magsilbing pollinator para sa mga coconut trees. Sa pamamagitan ng pagkasani, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga lokal na magkasaka at entrepreneur sa paggamit ng mga
stingless bees para sa pagpapabuti ng ani ng niyog at pagpapalaganap ng mga benepisyo ng sustainable na agrikultura. Ang pagsasanay ay bahagi ng mas malawak na programa ng CFIDP upang mapanatili ang sustainability at kagalingan sa sektor ng agrikultura. Para sa karagdagang impormasyon at mga update, bisitahin lamang ang Facebook page ng ATI Mimaropa, kanilang opisyal na website ati.da.gov.ph/ati-4B at mag-like at mag-subscribe na rin sa kanilang YouTube channel ATI Mimaropa. Ayan mga partner, wala na tayong sapat na oras at tayo ay magpapaalam na. Abangan nyo po ulit kami sa susunod na pagsasaere tuwing araw ng Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito lamang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak. Dahil alam mo mga partner, alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, sa pagniniyugan, kikita ka. Maraming salamat sa aking mga kapartners. Maraming salamat sa ating guest na si Sir Ray Mark. At syempre, on Friday po ulit tayo. Dito lamang po yan sa ating talagang programang pinapakinggan, ang programang Masaganang Kokobuhayan. At mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga